Praise God. Magandang gabi po sa inyo. Praise God. Hallelujah. Thank you, Lord. Ayan. Thank you, Lord. Kamusta po kayong lahat? Biyaya ni Lord. Ayos na ayos. Ayan. Baka po may gusto sa inyong mag-testify. Something na gusto nyong ipagpasalamat sa Panginoon. Baka merong gustong mag-testify. Si Shane parang may gusto ka bang i-testify? Oh, sige. Dito ka. Bigyan kita ng isang oras. Ako mabilis lang po. Napag-usapan na po namin ni MJ to last time nung nag-mall po kami. Ano po, kasi po, ako po is may psoriasis po, which is yung sa balat po, parang sa balat. And then, parang pag sa sarili ko po, hindi ito alam ng madami. Wow! Pero kuripot po ako sa sarili ko. Like parang ibibili ko na lang sa iba kaysa gastusin ko sa sarili ko. Ganun. And then, hindi naniniwala kuya ko. Tapos, parang paubos na kasi yung nagagamot po kasi ako sa kanya. Ointment siya, parang cream. Tapos, ano na siya, like paubos na talaga na parang good for 2 weeks na lang siya. And then, nung tinry kong pumunta sa, saan ba yan? Superstar Pharmacy po, para umorder ng bago. $91 siya. So parang, pero dati nabibili ko siya for 21 po kasi parang under po ako sa ng daddy, sa insurance. Tapos nung nag-try ako last week, wala, 91, ang taas. Hindi ko siya bibilin ng ganun lang. Parang, bala ka dyan, yung balat ko, dyan ka na lang, pero hindi ko ito bibilin. Parang ganun talaga yung naging mindset ko. And then parang, 2 days after po yata, or kinabukasan, naka-receive ako ng email sa work. Kasi di ba po, pag sa benefits po, dapat may position ka sa work. Ayun. Tapos, after 2 days po yata, parang may nag-email sa akin na parang, you are eligible? You are eligible po para sa benefits. So parang, girl, ginrab ko agad yun. Praise God po. So parang, sa June 1 po, makukuha ko na siya. So makakabili na ako ng gamot. Praise God. Ikaw ay eligible na makabili ng gamot. But we are claiming na ikaw ay magaling na rin. Hindi ka nabibili ng gamot at ipanggagastos mo na yung panlibre. Okay. Ngayon ko lang nalaman, ganoon pala si Shane. Siya ay matipid sa sarili. Meron nga pala mga taong ganoon, matipid sa sarili, pero sa iba ay hindi. Matindi itong magmahal. Sino pong gusto magpasalamat sa Lord? Baka meron pang gusto mag-thank you kay Lord. Meron pa ba? Baka gustong humabol? Wala na? Parang tahimik po tayo lahat. Kakaunti lang tayo, pero I do believe, sabi sa word ni Lord, ang 2 or 3 magtipon sa kanyang pangalan, siya ay nasa kalagitnaan. And we are more than 2 and we are more than 3. Tayo po ay madami ngayon. Madami din tayong kasamang mga anghel right now. Amen. Amen. Ang isi-share ko po sa inyo is A Man After God's Own Heart, Part 2. Ayan. Part 2 na po tayo. Kasi yung last week is Part 1. So, ang ating pinag-usapan is in Acts 13:22. Hindi ko na po nailagay dyan. God said, I have found David, son of Jesse, a man after my own heart. He will do everything I want him to do. Nakakatuwa pong isipin na sabihin ng Panginoon that we are after His own heart. Amen? Kapag ka sinabi na, boom, ikaw ay, you are a woman after my own heart. At ang Diyos mismo ang nagsabi nito. Kaya nakakatuwang isipin na pwede palang maging man or woman after God's own heart. Pinag-usapan po natin last week, paano ba, Pastor? How can I be a man or woman after God's own heart? Pinag-usapan na natin last week yung number 1. Number 1 is David will do the whole will of God. Ayan. Number 2, David will give his best to God. And number 3, nakalagay po dyan, David agrees with God.
So 3 bagay yung napag-usapan po natin last week. At kung gusto niyo pong malaman yung mga details po niyan, pwede po ninyong panoorin sa ating YouTube. Yeah, no, may YouTube na tayo. So kahit midweek service po, pwede po nating panoorin yon at pwede nating i-share. Ito po ngayon, I think nire-record po ito. Ano po, nire-record po ito. Hindi po natin ito nila-live, but nire-record po natin. Para sa mga kapatiran natin na wala dito, ay po pwede po nilang mapanood at pwede nilang mapakinig. So number 4 na tayo. Siyempre, after number 3, number 4. Okay, number 4. How to be a man or woman after God's own heart, like David. Number 4, David worships passionately. Si David po, ibang klase siyang mag-worship. 2 Samuel 6:14 says, "And David danced before the Lord with all his might." Kung paano mag-worship si David, kung anong bagay na makakaya niya, gagawin niya para sa Panginoon. With all his might. Pag po sinabing all his might, lahat ng, yung pinaka-the best ko, gagawin ko para kay Lord. At kung paano mag-dance si David, ginawa niya yung, nagsasayaw siya ng mamaya makikita niyo kung paano siyang nagsayaw. Ituloy natin. "And David was wearing a linen ephod." Verse 15, "So David and all the house of Israel brought up the ark." Ito po yung Ark of the Covenant, Ark of the Lord, with shouting and with the sound of a horn. Kung paano sila mag-worship is like, "Praise you, Lord!" Talagang sumisigaw. Merong icon. Sumisigaw talaga si David at wala siyang pakialam, sumasayaw siya dahil ginibigay niya yung the best niya para sa Panginoon. Ganyan po mag-worship si David. A man and woman after God's own heart, the way they worship is, they will do everything, with all their might. Kung anong meron ka ngayon, kung nasaan ka man ngayon, do everything, all of your might to glorify the Lord. 2 Samuel 6:20 says, "When David returned home to bless his household, Michal, si Michal po, daughter of Saul. Si Michal po ay naging asawa ni David. So, si Michal, ang nangyari, si Michal, daughter of Saul, came out to meet David and said, 'How the king of Israel has distinguished himself today.'" Ano ba yan, David? Ano bang ginagawa mo ngayon? Ano bang ginagawa mo sa buhay mo ngayon? Ang sinabi po ng asawa ni David is, "Ikaw ba yan? Iyan ba ang hari ng Israel? Yan ba talaga ang ginagawa ng hari ng Israel?" Ganyan ba ang ginagawa ng mga taga JA1 Edmonton? Ano bang ginawa ni David? Sabi dito, "Going around half naked in full of slaves' girls and view of the slave girls of his servant as any vulgar fellow would." Ano po? The way David danced, the way David shouted, hindi lang siya nagsayaw, hindi lang siya sumigaw para sa Panginoon, kundi siya po ay nakahubad. Paano yan, Pastor? Ganyan ba kami dapat mag-worship? Dapat ba nakahubad kami? No. Hindi po ganun. Baka makita ko kayo, nakahubad na kayo dito. No. Hindi po ganun ang sinasabi dito. Hindi po ganun ang pinakapaliwanag dito. The way David worship God is with boldness. Ayun po yun. Hindi nahihiya si David sa kanyang pagpupuri sa Panginoon. Ano po? Ganun po ang ibig sabihin niyan. He is not ashamed of worshiping God publicly. A man and a woman after God's own heart will never be ashamed worshiping God publicly. Why? May sasabihin ako sa inyo. Jesus died for us publicly. Don't live for Him privately, kapatid. Don't live for Him privately. Nahihiya ako, sasabihin ko ako'y Christian. No! Hindi ka kinahiya ng Panginoong Isus. Pinaglaban ka ni Jesus until the end, publicly. So, live for Him publicly as well. Huwag mong ikahiya ang Panginoong Isus. Like David, hindi siya nahiya. He passionately worship God publicly. Ano ngayon kung sabihin nila ako ay weird? It doesn't matter. It doesn't matter. I'm doing this for the Lord. Ano ngayon kung sila ay sanay sila na magdaya, ako hindi. It doesn't matter. Gagawin ko pa rin ang tama dahil ginagawa ko ito para sa Panginoon. Amen? 2 Samuel 6:22, "I will become even more undignified than this. And I will be humiliated in my own eyes, but by these slave girls you spoke of, I will be held honor." Sinabi ni David sa kanyang asawa, ano ngayon? Ano ngayon kung nakakahiya ang ginagawa ko?
gagawin ko pa yung mas matinding bagay dahil ginagawa ko naman tong bagay na ito para sa Panginoon. Amen? You are here right now. Maybe some of you, talagang ang iba sa inyo sinasabi, huwag ka na pumunta, pagod ka na nga sa work, pupunta ka pa. Alam niyo po, ang pagpunta niyo dito is a worship for God. Ano po? True worshiping or true worship is about dying to self and having a God-centered life. Ano pong ginawa ni David? Ang ginawa ni David, wala siyang pakialam kung ano man ang sasabihin ng iba. And that is the way God wants us to worship Him. Kapag ka mas lalo kang nakinig sa sinasabi ng iba, the more kang maaapektuhan, the more andali mong ma-discourage kapag ka lagi ka nakikinig sa sinasabi ng iba. Kasi lagi may sasabihin ng ibang tao. Hindi mo walang nasasabihin ng ibang tao. Pero kapag ka focus ka lang sa Panginoon. Sabi mo sa atin mo, focus ka lang. Focus ka lang sa Panginoon. Ano po, wala tayong kayang ipagmalaki kundi ang biyaya ng Diyos, kabutihan at katapatan ng Diyos sa ating buhay. Amen? Amen? The more we focus on ourselves, the lonelier we become. The more kang nakafocus sa iyong sarili, sa sasabihin ng iba sa iyong sarili, the more lonelier you will become. I tell you, John 3:3, sabi po ni John the Baptist, Jesus must become greater and greater, I must become less and less. Habang tumatagal ang relationship mo sa Panginoon, dapat ang Panginoon ang pataas ng pataas sa buhay mo at ikaw naman pababa ka ng pababa ng pababa. Why? If we die in ourselves like David, it doesn't matter what others will say. Kahit saktan mo ang patay, hindi na niya mararamdaman ano man ang sabihin mo dahil patay na siya. Amen? Imagine that. David, he just worshiped God with all his might, with boldness, pero yung asawa niya, i-discourage siya. Ano ba yung ginagawa mo sa sarili mo? Ano bang ginagawa mo? Hari ka pa naman. Ano po? Kinakahiya siya ng kanyang asawa, pero si David, hindi siya nakinig kung ano man nasasabihin, kahit na nung kanyang pinakamalapit sa kanya, which is yung kanyang asawa, na dapat nag-encourage sa kanya, yung asawa niya ang nagde-discourage sa kanya, dahil patay siya sa kanyang sarili. Ano po? Ano man ang gawin mo sa patay, hindi siya masasaktan, kasi patay na siya. And gusto po ng Panginoon sa atin, we become like David while we are worshiping. We become less and less and less and less. The more na mas malaki kasi si self, mas malaki din na ang patamaan sa atin. Amen? The more na mas malaki ikaw, the more na mas malaki si Ernest, kapag may sinabi sa akin ng ibang tao na makakasakit sa akin, madali ako madi-discourage dahil mas malaki si Ernest at hindi mas malaki ang Panginoon. Amen? The more naman na mas maliit si Ernest, mas malaki naman si Lord. Kaya kahit anong gawin mo at ano man sabihin mo kay Pastor Ernest, wala na eh. Patay na si Ernest eh. Ang nabubuhay na sa kanya ay ang Panginoon. Amen? Nagigets po natin? David knows his purpose while worshiping God passionately, which is to please God only. A person with purpose is hard to stop. A person with purpose is hard to stop. Hindi mo kayang pigilan ang taong may purpose. I want to tell you, our purpose is to please God. Amen? Alam natin ang ating purpose, at kapag alam natin ang purpose natin, hindi tayo basta-basta mapapatigil ng kung sino man. Amen? I-discourage ka man ng sino man, hindi ka basta-basta matitinag. Why? You know your purpose. Amen? So number 4, ay David worships passionately. Number 5, David delights in God's word. David delights in God's word. Psalms 119:47, for I delight in your commands because I love them. Yan ang po sabi ni David. I delight in your commands because I love them. I reach out for your commands, which I love, that I meditate on your decrees. Anong ibig sabihin, Pastor, ng delight? Ang delight po, ang ibig sabihin po niya in Tagalog is nagagalak ka. Masaya ka. Sabihin natin masaya. Si David po, siya ay masaya na pakinggan at sundin ang pinapagawa ng Panginoon at ng salita ng Panginoon because David is rooted in the Word of God. Once you are rooted in the Word of God, lagi kang masayang gawin ito. Here in J1 Edmonton, I'm praying
na ang bawat isa po na pumupunta dito, especially the leaders and the pastors, will be rooted in the Word of God. Not rooted in the person, not rooted in the pastor. Because me, myself, pwede kitang masaktan, pwede kitang ma-disappoint, pero yung Word ni Lord, hindi ka i-disappoint. Ano po? Kaya po napakahalaga, we must be rooted in the Word of God, not in the man. Ano po? Not in the man, not in the person, not in our circumstances. David is rooted in the Word of God. Na, alam niyo po, napakahirap mag-worship nang walang pinaghuhugutan. Napakahirap mag-serve nang walang pinagmulan. Mahirap magpatuloy sa Diyos nang walang pinaghuhugutan. Anong pinaghuhugutan natin? Why we are here? It is the Word of God. Amen? Wag lang maghintay ng Sunday para makakain ng Word of God. Every day is an opportunity para magbasa tayo ng Word of God at makinig. Kung hindi makapagbasa, I encourage you, makinig po tayo ng mga preachings. Ang dami ngayong preachings sa social media, sa YouTube, pwede po natin pakinggan. Kapag may opportunity ka, makinig ka lang na makinig. Ano po, the more words of God, the more faith you have. The more lumalakas ang faith mo. Hindi kasi po pwede na lumakas ang faith nang walang salita ng Panginoon. The more words of God, it's more easy for you to serve the Lord. Why? You have lots of faith. You have lots of faith. Jeremiah 20 verse 9. Sabi po dito sa Jeremiah, but if I say, I'll never mention the Lord or speak in His name, His word burns in my heart like a fire. It's like a fire in my bones. I am worn out trying to hold in it. I can't do it. Alam niyo po, once na ikaw ay may salita ng Panginoon, ito po kasing salita ng Panginoon ang nagbibigay ng apoy sa iyo. Ang salita ng Panginoon, kapag ka nakuha mo ang salita ni Lord, once you have an opportunity, kapag ka tinamaan ka ng salita ng Panginoon, ito po ay nagbibigay ng apoy. Sabi natin apoy. It gives you fire in your heart. Sabi niya dyan His word burns in my heart like a fire. Sabi dyan, hindi ko mapigilan na makontain na hindi ko to ma-share. Kapatid, yung word ni Lord na natatanggap mo every Sunday, every Monday, every Tuesday, every Wednesday, every midweek, if there's an opportunity na makarinig ng word of God, punta ka doon. Why? Doon ka talaga mag-aapoy. Without the Word of God, there will be no fire. Ano po? At kapag ka walang nang salita ng Panginoon, wala ka nang naririnig na salita ng Panginoon, unti-unti nawawala ang faith. Kaya every day is an opportunity. Lord, I want to be on fire for you. Ano po? Ang pinaghuhugutan at inspirasyon ni David ay ang salita ng Panginoon. Ano ba ang Word of God? Hebrews 4 verse 12. Ito po ang Word of God. For the word of God is alive and powerful. It is sharper than the sharpest two-edged sword, cutting between souls and spirit, between joints and marrow. It exposes our inmost thoughts and desires. Ang salita po ng Panginoon, kahit ulit-ulitin mo man basahin, ito po ay buhay. Sabi po dyan, for the word of God is alive and powerful. Kaya kapag ka narinig mo uli yung salita ng Panginoon, kakasabi lang ni Pastor noon last week, tapos sinabi uli niya ngayon. Pero magkaiba yung revelation last week at revelation ngayon. Yung last week, kinakausap ka ni Lord in other areas of your life. Ngayon naman, yung word ni Lord, same word ng Panginoon, same verse ng Panginoon, kinakausap ka ni Lord in other areas of your life. Why? Because the word of God is alive. Kahit po sabihin ko sa inyo, Jeremiah 29:11, sabihin ko sa inyo ngayon, kapag ka binasa nyo uli yan mamaya or bukas, iba na naman ang revelation sa inyo ng Panginoon dahil buhay po ang salita ng Panginoon. At ang salita ng Panginoon, sabi po sa John, ay mismo ay ang Panginoon. Come on. So kung mahal mo ang word ni Lord, mahal mo siya. Amen? At si David po, David delights, kasiyahan ni David na basahin, na namnamin ang salita ng Panginoon at ang mga pangako ng Panginoon. Yun po pala ang a woman and man after God's own heart. They delight in God's word. Number 6, David's heart is completely for God. Lord, ang puso ko, kompletong-kompleto, hindi half-hearted,
hindi Panginoon na hindi yung 1/4, kundi kompleto sa iyo. Yan po a man after God's own heart and woman after God's own heart. Acts 13:22. God said, I have found David, son of Jesse, a man after my own heart. He will do everything I want him to do. Dahil ang buong puso ni David ay nasa Diyos, ay sa Diyos din. Gagawin niya ang buong kalooban ng Diyos. Kapag ka ang puso mo ay binigay mo buong buo sa Panginoon, gagawin mo din ang buong kalooban ng Panginoon. One person told me, paano ba magagawa, Pastor, ang kalooban ng Diyos? Yan po ang tanong paano ba? I do believe lahat naman tayo gusto nating gawin ang kalooban ni Lord. Pero ang tanong, paano, Pastor? Paano po ba gawin ang kalooban ni Lord? Here's the key. Ito po ang key, ito po ang susi para magawa ang kalooban ng Diyos. 1 John 2:3. Ayan. And we can be sure that, we know Him if we obey His commandments. Bago mo masunod ang kalooban ni Lord, kailangan kilala mo siya. Ulitin ko po, bago mo sundin ang kalooban ng Diyos, bago mo masunod ang kalooban ni Lord, kailangan kilala mo siya. We cannot obey, love, and trust someone we don't know personally. Imposible kang sumunod, imposible mong mahalin ng isang tao, hindi mo naman kilala. Kaya po, through the Word of God, we will know Jesus more and more and more and more. In that way, after you know Jesus more and more and more, hindi na mahirap sa iyong sumunod. Kaya sabi dyan, we can be sure that we know Him if we obey His commandments. Kung kilala mo ang Diyos, mas madaling sumunod sa Kanya. Amen? 1 John 2:4, kasunod ng 1 John 2:3, 1 John 2:4, if someone claims, I know God, but doesn't obey God's commandments, that person is a liar and is not living in the truth. But those who obey God's word truly show how completely they love Him. Ulitin ko po, hindi natin basta masusunod, hindi basta natin mamamahalin ang Diyos, hindi natin kayang mahalin si Lord basta-basta if we don't know Him. But if you know Him, mas madaling mahalin ang Diyos, mas madaling sumunod sa Kanya. Amen? But those who obey God's word truly show how completely they love Him. That is how we know we are living in Him. Can I hear an amen? Amen. So, paano natin malalaman or paano tayo makakasunod sa kalooban ng Panginoon? More mo siyang kakilalanin. Kaya po ang prayer ko lagi, Lord, reveal yourself sa mga kapatid ko po. Lord, i-reveal mo ang iyong sarili sa kanila. Lord, magpakilala ka sa bawat sitwasyon ng aming buhay. Kasi po, miski ako, limitado ang masasabi ko sa inyo every Sunday, every Wednesday, it's very limited. Pero ang Diyos, He is unlimited. Pwede siyang magpakilala sa iba't ibang klaseng paraan. Ano po? Especially in His Word. In His Word, the more you know Him, the more mas madaling sumunod sa Kanya. The more na mas madaling mag-serve sa Kanya. And Malachi 3:18 says, then you will again see the difference between the righteous and the wicked, between those who serve God and those who do not. Malalaman po natin ang difference ng taong sumusunod sa Panginoon at hindi. Pastor, ano ba ang blessing kapag ka sumunod kay Lord? Isaiah 1 verse 19. If we're gonna be obedient, if you are willing and obedient, you will eat the good things of the land. If you are willing and obedient, hindi lang pala dapat natin pinapakinggan or minemeditate ang Word of God, but we must be willing and obedient to do the will of God. Why? Because there is a blessing. Sabi po dyan, you will eat the good things of the land. Ang blessing na mismo ang hahabol sa'yo. Why? Nagiging obedient ka Nagiging obedient ka sa Panginoon. Amen? So number 7 na tayo. Number 7. David is thankful. Bilis natin, So number 6, David is completely for God. David's heart is completely for God. Number 7,
David is thankful. Psalms 26 verse 6, I wash my hands in innocence and go around your altar, O Lord, proclaiming thanksgiving aloud and telling all your wondrous deeds. Pasalamatan ang Panginoon. Normal kay David ang pagiging mapagpasalamat. Thanksgiving is thanks living. Ika nga po, ang pagiging mapagpasalamat is lifestyle po kay David. Yan pala ang buhay ng a man after God's own heart and woman after God's own heart. They will be thankful in every circumstances. And they will be thankful. Hindi sila yung bang may ginawa na ang Panginoon. Alam niyo po ba kung bakit gusto ng Panginoon lagi tayong maging thankful? Kasi po sunod-sunod ang answered prayer na nararanasan natin. Amen? Kung sunod-sunod kang magiging thankful, kung palagi kang magiging thankful, mas lalong ipapakita ng Diyos sa iyo kung gaano siya katapat sa iyong buhay. Amen? You will always be thankful kasi sunod-sunod ang breakthrough. Kaya po dyan, proclaiming thanksgiving aloud and telling all your wondrous deeds. Meron bang ginawa sa iyong magandang bagay ang Panginoon? Be thankful. Be thankful. Magsanay tayo maging mapagpasalamat. Kahapon po nagkaroon kami ng life group ng mga new friends. Yeah, mga new friends. Because I do believe hindi pa tapos ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa kanila. And gusto ko po silang yung bang ma-direct patungo kay Lord. Kaya talaga Lord, sabi ko Lord, ayokong sukuan itong mga taong ito. Doon meron po tayong nakakasama doon, sina Sister Jen Bornia. Sila po kasi yung mga Christian talaga. And sama-sama kami nananalangin doon sa kanilang grupo. Hindi pa sila mga PR, but may pinagdadaanan sila right now at isama natin sila sa mga prayers natin. Ano po? Kasi ito po mga taong ito, alam nyo naman, pinagdaanan nyo na rin po ito dati. Na kapag hindi pa ikaw PR, talagang may doubt, yung bang may fear, baka kami paalisin dito sa Canada. So, ganun po ang kanilang sitwasyon right now. And I encourage them with the Word of God and I told them, just be thankful. Maraming bagay na kailangan tayong ipagpasalamat sa Panginoon. At most of the time, hindi natin na ipagpapasalamat kahit yung mga unanswered prayers. Ano po, pag minsan kasi iniisip natin, Lord, dapat ito yung answered prayer na ibigay mo sa amin. We are praying po, ang ating pong pastor doon sa Pilipinas, si Pastor Eric De Vera, siya po ay tumakbo bilang bukal, board member ng Batangas. Hindi po siya nanalo. But we're praying na manalo, pero hindi siya nanalo. Ano po, hindi siya nanalo. At kung yun ang sagot ng Panginoon, hindi tayo makakapagreklamo. We must be thankful. Ano po, hindi tayo dapat sabihin natin, Lord, ano ba yan? Anak mo yan. Bakit hindi mo siya sinagot na dapat siya ang panalo? Kasi po, may iba't ibang sagot ng Panginoon. Merong yes, may no, merong wait. Ano, not yet, wait. Ano po? And what I experienced in the past few months, I'm praying na ang tita ko ay gumaling, naikwento ko sa inyo, pero kinuha siya ni Lord. May mga bagay na akala natin, ang answered prayer ay the way we expect. Pero ang answered prayer pa rin, yung kalooban ni Lord pa rin ang the best. Amen? Maaaring iniisip natin, bakit hindi siya gumaling? In our thinking, hindi gumaling ang aking tita. In my thinking, hindi gumaling ang aking tita. Kasi I always pray for her. Pumunta ako sa kanilang bahay. Sabi niya, magaling na ako. Pero dumating pa rin ang time, bakit gano'n? Hindi siya gumaling at namatay pa rin. Ano po? Maybe ang answered prayer, gumaling pa rin siya, pero nasa langit na siya. Amen? The way we think kasi is, bakit ganun? Kasi ang thinking natin, yung expectation natin, dapat ganun ang mangyari. Pero yung expectation natin, it's more pa ang gagawin ng Panginoon doon sa expectation natin eh. Ano po? Di ngayon, nasa langit siya at masaya siya. Amen? Mas masaya doon at wala siyang sakit at karamdaman. And I'm very happy. Lord, sabi ko, darating din ang time, magkikita rin kami doon. Kasi lahat naman ng tao dito, may hangganan. That's why we are here. Tayo po ngayon ay nakafocus eternally, not only in temporary. Amen? That's why we are very thankful whatever circumstances
We will be thankful. Sabi diyan, proclaiming thanksgiving aloud. Huwag mong ikahiya ang ginawa sa iyo ng Panginoon, ipagsigawan mo kung gaano siya kabuti sa iyong buhay. Number 8, David is satisfied with God. Dito po ako magtatapos. David is satisfied. Walang 8? Ay, nawala. Sorry po. Nakalimutan ko ilagay. Pero po nandiyan yung verse. Okay, Psalm 73:25. Ayan. David is satisfied with God. Yan po ang number 8. Whom have I in heaven but you, Lord? There is nothing on earth that I desire besides you. My flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever. Ang sabi po ni David, Lord, there's nothing on earth I desire besides you. Ito po yung sinasabi ng taong in love eh. Ito po ang sinasabi ng taong satisfied sa Panginoon. Sinasabi niya, Lord, there's nothing on earth that I desire besides you. There's nothing on earth. Maraming bagay tayong hinihingi sa Panginoon. Amen? Matami tayong dinidesire sa Panginoon. Pero po si David, isa lang ang desire niya. Ang desire niya ay si Lord. Satisfied siya sa Panginoon. At sinabi po niya dito, but God is the strength of my heart and my portion. Sabihin natin portion. What is the meaning of portion? Portion means, Lord, ikaw ang aking bahagi. Lord, ikaw ang aking kayamanan. Ito po ang sinasabi ni David, ikaw ang kayamanan ko, Panginoon, ikaw ang lahat sa akin. Yan po ang sinasabi ni David, hindi ko kaya na mawala ka, Panginoon. At ito po ang sinasabi ng a man and woman after God's own heart, Lord, satisfied ako sa iyo. Kapag ang Diyos ang kayamanan mo, ikaw ang pinakamayaman sa lahat. Amen? Kapag si Lord ang portion mo, kapag si Lord ang kayamanan mo, ikaw ang pinakamayaman sa lahat. At higit pa doon, ikaw ang pinakamahirap na nakawan. Why? Paano mo nanakawan? Nanakawin ang meron ako. Ano po? Si Lord ang meron ako at siya ang lahat sa akin. Amen? Siya ang portion ko. When you have God, you have everything you need. When you have God, kung ang Diyos, kung sapat na si Lord sa iyo, you have everything. Ano po? You have everything you need. Nothing in this world can satisfy us. Tatlong bagay po ang gusto lagi ng tao. Anong gusto lagi ng tao? Tatlong P. Position, possession, and pleasure. Laging yan ang gusto ng tao. But there's no position, there's no possession, there's no pleasure that will ever satisfy us. Only Jesus can satisfy us. Kapag satisfied ka na kay Lord, tsaka na siya magdadagdag sa'yo. Sabi po sa Matthew 6:33, hindi ko na lang nailagay, sabi doon, seek me first. Seek ye first the kingdom of God. Seek God first. Kapag ka kasi satisfied ka na kay Lord, the rest will follow. Ang gusto ng Panginoon, satisfied ka muna sa Kanya. Madami tayong hinihingi. Yung iba sa inyo dito, may mga single dito, hinihingi nyo boyfriend. Hinihingi nyo magandang trabaho. Hinihingi nyo yung bang, mga bagay na ano, di ba? Madami nating hinihingi. Sa mga may mga anak at may mga pamilya, hinihingi natin yung bang protection. Ano po? Unahin natin si Lord. Unahin natin si Lord. At hindi siya, kapag kainunan mo si Lord, hindi siya sinungaling sa kanyang pangako. Sabi doon, Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Don't look first to all those things. First, seek God first. Unahin mo muna ang Panginoon. Amen? Kapag ka satisfied ka na kay Lord, the rest will follow. Right now, kanino ka ba satisfied? Right now, nasaan ka ba ngayon right now? Are you looking for the position? Are you just looking for the pleasures of this world? Are you looking for possession? Pastor, mas maganda kapag yung bagong may iPhone 17 na, pagka kasi merong possession na ganito. Gusto ko, Pastor, marami akong lupa. Yung bang ektaryang lupa ang meron ako. Ganun ba? Alam niyo po, gaano man karami ang ating pag-aari, gaano naman karami or ano man ang posisyon natin right now, it will never, ever, ever satisfy us.
Kasi darating ang time, iiwanan natin lahat dito sa mundong ito. At harap tayo sa Panginoon. Pinakamaganda, Lord, satisfied ako sa iyo. Ano man ang mangyari, Panginoon, satisfied ako sa iyo. Sabi dyan sa Psalm 73:25, whom have I in heaven but you? There is nothing on earth I desire besides you. Dinidesire mo ba si Lord? Do you desire God? Sabi dyan, my flesh and my heart may fail, but God is the strength and my portion forever. Lord, ikaw ang kayamanan ko. Ikaw ang kayamanan ko, ikaw lamang ang kailangan ko. And I do believe, kapatid, pagka sinurrender mo kay Lord ang buo mong puso, the rest will follow. The rest will follow. There's a lot of people, marami akong kilala, they have everything. Ika nga, they have everything. Kung magsa-search kayo sa Google, napakarami pong tao, they have everything. Especially yung mga Hollywood stars. Pero most of them, merong mga tao kung makikita doon, they have everything, pero hindi pa rin sila satisfied. At dumating ang time, nagpakamatay din sila. Why? They are looking for someone, they're looking for a thing that will satisfy their hearts. Meron kasi sa ating puso, na merong hungkag, merong buta sa ating puso na walang anumang bagay, walang anumang posisyon, walang anumang pleasure ang makakapuno. Only Jesus. Only Jesus can satisfy that thing. Ano po, kapag wala tayo sa Panginoon, because we are made from God, so only God can satisfy us. Without God, we will be unsatisfied. And we are gonna look for something, akala ko, itong kailangan ko, akala ko, pagka ginawa ko ito, masasatisfy ako. But the truth is, it will never. Only Jesus can satisfy you. That's the truth. That's the truth. And ang dami ko na pong ring experience. Sabi ko nga, nag-birthday po ako last Monday. Sabi ko, inaasas ko yung sarili ko. Lord, in that 32 years, ang dami ko na rin na-experience. At akala ko may mga bagay na makakasatisfy sa akin. One thing kaya po ako nag full-time sa church is because sabi ko, Lord, kung gugugulin ko ang aking buhay sa ibang bagay at binigyan ako ng opportunity na mag full-time, Lord, I will do my best to serve you. Especially right now, hindi ko alam kung hanggang kailan lang ang buhay ko eh. Actually, wala naman talaga nakakaalam eh. Right? Merong makikita sa Facebook, bata pa lang, bigla na binaril, bigla na nasagasaan, bigla na namatay, mga bata pa lang. Of course, ang gusto natin talaga mahabang buhay. Pero ang totoo, hindi natin alam kung hanggang kailan lang tayo. Pero kapag may opportunity na maglingkod kay Lord, right now we have an opportunity, gawin natin ang the best natin sa Panginoon. Why? We have an opportunity. We don't know kung hanggang kailan lang tayo. Ang iba hanggang 50 years old. Sabi ko kung hanggang 50 years old lang ang buhay ko. So meron pa akong 18 years na maglingkod kay Lord. Hindi ko alam kung hanggang kailan. Ano po, hindi ko alam. Pero gagawin ko ang lahat ng bagay every day. Lord, sa biyaya mo, Panginoon, I want to serve you for the rest of my life. Kasi, Panginoon, ikaw ang lahat sa akin. At kung wala ka, wala ako. Amen? Amen. Sino dito na encourage siya at na-challenge siya na, Lord, you are my portion. Ikaw ang lahat sa akin. Amen? Tayo pong lahat ay, manalangin tayo pong lahat ay yumuko. Hallelujah, Father God, we come to you. Lord, we thank you for your word, Panginoon. Lord, truly, that your word, Panginoon, is alive, Panginoon. Is alive, Panginoon. Buhay ang iyong salita, Panginoon, and it penetrates in our hearts. Lord, salamat po sa life po ni David na ipinakita niyo sa amin. Though David is not perfect, Lord, dumaan siya sa mga sitwasyon ng kanyang buhay na siya po ay nagkamali din. Pero Lord, pinakita mo na ang aman after God's own heart ay hindi perfect, kundi in His imperfection, siya po ay lumalapit sa iyo, Panginoon, at humihingi lagi ng biyaya sa iyo, Panginoon. Lord, siya po ay, si David, Panginoon, pinakita niyo sa amin na kahit hindi siya perfect,
siya po ay naging man after God's own heart, hindi dahil siya ay mabuti, kundi dahil kayo po ay mabuti sa Kanya. And Lord, kami po ay nagpapasalamat, Panginoon, because He is an inspiration and He is an example to us. Lord, binigay niya ang kanyang the best sa iyo. Lord, pinakita niya na kung wala ka, wala siyang magagawa. Lord, pinakita niya na ikaw, Panginoon, ang kayamanan niya. Praise God, praise God. Right now, we still have 15 minutes para mag-pray. So we can just group ourselves. Sa mga babae, just group yourselves into two. Sa lalaki ay just one.